Okay, again, good day. Ngayon pong araw ay may gawa po tayo, car amplifier po ito. Meron po tayong vlog na tungkol dito sa ating ginagawa ngayon. Nandun naman din po yung instruction kung paano natin siya i-set up. So, ayan, kung nakikita po ninyo, meron akong itinetape na dalawang wire. Yan po ay galing sa power supply. Yan po yung kanyang main source. Then, yung dalawang wire po dun sa likod ay papunta naman po sa linya ng speaker. So, ayan naman po yung positive at negative niya. At ayan, kumuha na po tayo ng pan-testing na speaker. Ayan, kung nakikita po ninyo. Kinabit ko lang po siya doon sa dalawang wire na yan. Positive at negative lang naman yan. Then, tinape ko po. Ayan. Para po walang daya na ito po ay sira po talaga. Kamukha lang po ito ng binlag natin. So, ang issue po nito ay ayaw daw po tumunog pero may power. So, ayan. Kung nakikita po ninyo, tinesting ko. Sa mga gantong amplifier po, ang palatandaan po dito yung ilaw. Kapag yan po ay medyo malabo, ibig sabihin yung hindi siya nag-glow ng malakas, ibig sabihin may problema po yung ating amplifier. So, ang first step na ginawa ko dito, nanguha ko ng voltage reference, yan, voltage guide. Kung merong, sa may pin number 2 ng ating transistor, meron po tayo dapat masukat na voltahe dyan. Yan, kung nakikita po ninyo, 37.4 volts kabilaan. Positive and negative po yan. Ibig sabihin po yung ating pong amplifier, kahit na po siya ay 12 volts lang, may inverter po siya, yan po yung coil na yan. Dyan po tumataas yung voltahe niya. DC to DC inverter po yan. Then, ito pong tinuturo ko na to na sakit. Ayan po yung supply ng from mainboard to preamp. Dapat po may makuha po tayo ditong supply na at least 12 volts pataas hanggang 15 volts or 8 volts man lang na positive at negative. Then, kung nakikita po ninyo, tinetester ko siya. Meron po tayo nakuha 2.9 then 2.5. So, ibig sabihin po, may shorted po doon sa ating preamp. Kaya kumuha ko dito sa may bleed resistor niya. Kung may supply, wala din. Mababa din. So, ginawa ko na ngayon, syempre, kakalasin na natin. Hanapin na natin ngayon yung shorted doon sa ating preamp. Kasi nga, mababa yung nakuha nating voltahe. So, ang suspetya natin, nandito po ang problema sa ating preamp. Kasi po, kung doon po tayo sa mainboard maghahanap, wala po tayo makikita doon. Kasi, yung supply po ng ating preamp ay rumekta na dito sa preamp board. Yan. Kung nakikita po ninyo, nung nakalas ko siya, kailangan i-power on natin ulit. Then, magsukat tayo ng voltahe para sigurado. Doon tayo kukuha ng supply sa mismong pin ng IC. Kung magte-tester po tayo nito, iwasan po natin na may dot-dot yung probe na magkakadikit yung mga pin kasi maliliit po masyado yung pagitan yan. So, kailangan po ng maraming pag-iingat. So, ayan, kung nakikita po ninyo, kumuha po ako ng ground dyan sa pin number 1 ng ating potentiometer. Doon na po ako kumuha ng negative, yan, ng ground. Dinagsukat ulit ako. Ayan po, mababa talaga. Then, dahil duda pa ako, kumuha na ako doon sa mismong main ground ng ating speaker. At iyan, mababa po talaga yung nakukuha nating voltahe. So, kailangan na natin i-trace up kung saan talaga nanggagaling yung shorted. Dahil yung preamp board po natin ay wala naman pong mga diodes na naka-install doon sa part na yon. Ang pwede maging suspetya po natin dito ay yung kanyang op-amp IC. Yan po yung 8-pin po na yan na binabaklas ko. Ang diskarte po na ginagawa ko dito, hinihinangan ko po ng lead yung magkabilaang mga paa. Yan po yun. Tag-apat po yan, kabilaan. Para po pagka sinikwat ko dun sa ilalim, kahit ng daliri lang, madali na po siya mabubunot. Ayan po. Then, kung nakita po ninyo, ayan, lumakas na po yung glow nung ilaw na ating standby. Nung natanggal natin yung IC. Then, magsusukat tayo ulit ng voltahe. So, ayan po, 14.88 volts, tsaka 12.49
volts. Ibig sabihin, present na po yung voltahe natin sa preamp. Ibig sabihin, yung IC po na yon ay shorted. Yan po, sa may bleeder resistor po natin, kung nakikita po ninyo, ganun din po yung voltahe. Ibig sabihin, okay na po yung shorted, nakita na po natin. So, papalitan lang natin siya ng IC. Yan po yung nakita po ninyo sa screen. Yan po yung most common na ginagamit, yung 4558 na JRC. Texas Instrument po yan. May mga ibang manufacturer naman yan. Pero yung JRC kasi yung most common na nakikita ko. So, ayan. Sa pagkakabit po nito, meron po yan doon marking yan. Yung tinuturo ko po ng screwdriver. Kailangan po maikabit po natin siya ng maayos, ng correct yung position ng IC. Kasi po, pag nabaliktad po natin yan, pwede pong masira yung IC natin. Kasi meron pong designated na pin yan na para sa voltahe and yung para sa input and output niya. So kung may turn natin yan, mamamali po tayo ng salpak, sigurado po masisira po yung ating IC. So sa paghihinang naman po nito, wag po natin siyang tatagalan. Kasi meron pong mga IC na maselan po yung temperature niya. Hindi po siya pwedeng mainitan ng husto kasi nasisira po. Then siguraduhin po natin na wala pong nagkadikit na paa para po sure tayo na hindi masisira yung IC natin. Then testing natin ulit. Tapos magsukat tayo ulit ng voltahe. Pag present na yan, kung nakikita po ninyo, 14.79 tsaka 11.6. Ibig sabihin po niyan, yung shorted po kanina nawala na. Kaya lang, yan, audio test ko po, wala pa rin po siyang audio out. Dapat po kasi, pagka hinahawak-hawakan ko yan, kahit yung mismong jack, tapos naka full volume na, dapat po, magkaroon na po ng audio yan. So, dahil wala pa po siyang audio, pwede pong yung isang IC niya, yan po, yung IC po na yan, ay damaged din po. Kasi yung manggagaling po sa output ng IC na unang pinalitan natin ay papasok naman po sa input ng pangalawang IC natin. Yan. Siguraduhin lang din po natin na yung bago tayo maghinang na yung indicator po ng LED na yon ay hindi na po umiilaw para siguradong wala na pong supply. Kasi po pag hininang po natin na gano'n, syempre magso-short, masisira lalo yung ating ginagawa. Pwede pang madamay yung isang bagong palit nating IC. Ang IC po kasi ay hindi po natetester. Actual po siyang pinapalitan. So ayan, nakita nyo, nilinis-linis ko ng konti kasi bumaba yung lead natin dun sa part na yon. Yan, tapos hinangin na lang natin ulit para pag inilagay natin yung IC, hindi na natin kailangan linis-linisin ulit yung board. Kasi nga po, hindi siya pwedeng mainitan ng husto. Yan po, yung number po nung unang IC na op-amp na pinalitan natin, same lang din po siya nung pangalawang binaklas natin. Yan po, kung nakikita po ninyo sa screen, ganyan po yung part number niya. Tapos sa pagbabalik, ganun lang din po, yung may kaltas na part, yun po yung guide niya doon sa ating IC. Yung IC po natin ay may kaltas din naman, makikita po ninyo. Kaya paki-check na lang po mabuti kung halimbawa kayo ang gagawa para siguradong hindi pong masayang yung binili nating IC. Yung IC naman po niyan, available naman po online or sa mga electronic shop, may mga available naman po niyan. Basta dadalhin nyo lang po yung sample para pagka binigyan tayo, as per sample naman na kung ano yung number, hindi na ibibigay sa atin. So, ayan. Ganun lang din, hinangin natin siya ng maayos at siguraduhin natin wala nagkakadikit ng mga paa para po hindi masira yung ating IC. Then yan, nahinang ko na, kailangan na natin i-power on ulit para malaman natin kung okay na ba yung ating amplifier. So ayan, yan po. At pinatay ko na ulit. Then, kailangan na po nating linisin yung ating board para po yung mga excess na flux ay matanggal. Gamit lang po tayo ng lacquer thinner at toothbrush.
Kasi po pagka nagkakaroon po minsan ng moisture, doon po na pumapagitan sa ating flux, pwede pong masira ulit yung IC natin. Then patuyuin natin at i-testing natin ulit. So ayan. Walang natural, takay nag-aapang ko na mga pagkilawan, sinugal ginamang minahal. Nakalang matutulong ko ng pamagal, sa kalam ko naman ang inaabangan na, ano tabangan yung pamakawalan, para pinaabangan. Kasong alabaraban naman ang alabang, ginalakihan na galing na kayo nakasanay ang malikin. Ito naman ay namalay, narating matay ako na piling. Mga naliwan na di ko pinipituin, di ko pinipakit na atlitin. Mga tingin na nalang mo kusugin, kami sa doon na kalitiin. Alam mo naman ay matalong nagpapantay kung ano ko sasabihin. So dahil okay na po yung ating audio test, i-assemble na po natin ulit. Ang naging main cause po nito kung bakit nasira po yung op-amp IC na yan, dahil po lagi po siyang naaabutan ng low bat. Ibig sabihin mababa na po yung voltahe ng baterya, ginagamit pa din po. Syempre dahil po yung ating inverter, kung mababa na yung pinasok mo sa kanya, mababa na rin yung magiging output niya. Ibig sabihin po nag-below na sa limit yung voltahe o yung minimum voltage ng IC natin, hindi niya na nakukuha. Kaya yung IC na pwersa, kaya rin nasira. Yun din po yung isa sa mga dahilan kung bakit po siya hindi na tumunog. So ayan, kinabit ko na ulit, sinet up ko na para mai-testing natin siya ulit. Ayan. Set yung volume, then yung kanyang high pass filter. Then pwede na natin siya ulit i-audio test. So tapusin ko na po yung ating video. Sana po ay may natutunan kayo, at sana rin ay huwag niyong kalimutan mag-like, share, and subscribe. Salamat po. Kung may tanong po kayo, please comment down below na lang. Re-replyan ko naman po kayo agad in case na makita ko. Salamat po. Thanks for watching. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe.